Naging mainit nga na kontrobersya ang usaping ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si House Speaker Tambalos Romualdez na nagbibigay din sa kanyang hugas kamay sa isyu ng impeachment laban kay VP Inday Sara. Ayon sa mga ulat, binigyan niya ng malinaw na pahayag na wala siyang kaalaman o partisipasyon sa impeachment campaign laban sa Vice Presidente at ani niya hindi siya sang-ayon sa anumang hakbangin na magdudulot ng kaguluhan sa gobyerno. Ang pahayag ni Tambalos ay dumating sa gitna ng lumalaking tensyon sa loob ng Kongreso kung saan may mga miyembro na nagsasulong ng impeachment laban kay VP Sara kaugnay sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at kapangyarihan. May mga mambabatas na nagpalakas ng kanilang panawagan ngunit ang House Speaker bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng mababang kapulungan ay nagtakda ng malinaw na distansya mula sa isyong ito. Habang binigyan ni Tambalos ng paliwanag ang kanyang posisyon, marami ang nagsasabing ito ay isang taktika upang maiwasan ng direktang alitan sa malalaking puwersa ng politika lalo na sa pagitan ng mga Kuting at Duterte. Ipinakita ng kanyang pahayag na tila hindi siya nagnanais ng anumang hidwaan na maaaring magdulot ng hidwaan sa mga puwersa ng administrasyon kung saan ang mga Duterte at Kuting ay nagkakaroon ng parehong interes sa mga isyong politikal. Samantala, isang malaking hakbang din ang ginawa ng senador na si Amy na naging isa sa mga pangunahing humarang sa pag-usad ng impeachment laban sa VP Inday Sara. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga kaalyado ng senador, nagsagawa si Amy ng mga hakbang upang pigilan ang anumang proseso na maglantad ng mas malaking isyu laban sa kanyang kapatid at pati na rin kay Inday Sara. Ang mga galaw ni Amy ay nakatulong upang i-block ang mga panukalang naglalayong magsimula ng impeachment proceedings sa Senado na may kinalaman sa aligasyong katiwalian ni VP Sara. Habang ang impeachment laban kay VP Sara ay patuloy na pinag-uusapan, ang tanong ngayon ay magiging matagumpay ba ang hakbang ng administrasyon upang hadlangan ang proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte at hanggang saan kaya aabot ang mga puwersang politikal ng mga Kuting at Duterte sa paglaban sa mga isyong ito. Ang mga susunod na kaganapan ay magpapakita kung paano lulutasin ang matinding tensyon na ito sa loob ng gobyerno at sa Kongreso. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong video na ina-upload araw-araw sa ating channel. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po! Eto, game, umpisa na ho natin to. As iba pang social media platforms ng SMNI. Attorney Sal, una sa lahat, tila naghugas kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pahayag nito na aksaya lang ng panahon ng usaping pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang political analyst, dagdag pa nito parang nais lang daw ipakita ni Marcos Jr. na hindi siya responsable o guilty sa hakbang na ito. Si Crescent Catarong magbabalita. Muling binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na walang kinalaman ang Malacanang hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview nitong Martes, sinabi ng opisyal na hindi susuportahan ng presidente ang impeachment case at hindi rin anya nila hinihikayat na gawin ito. The President has been very clear about his position on this. Si Bersamin, nanaba na lang siya dyan sa pwesto niya na yan. No? Tsaka mukhang masaya ho si Bersamin sa kanyang pagiging executive secretary. Kaya ho tayo, alam nyo, bilib tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Alam nyo, hindi niya ho nasikmura yung mga pinaggagawa. Hindi kaya sikmurahin ni Atty. Vic yung mga ginagawa na ni Lucas Bersamin. Hindi ho niya kaya yan. Yung mga ganyang klaseng kabalbalan, hindi ho niya kaya yan. Kaya umalis siya eh. Oh. Kaya tayo, isuportado ho natin si Atty. Vic Rodriguez. Meron ho siyang prinsipyo at paninindigan. Pero itong mama na to, nako, hindi ho pwedeng maging politiko yan. Walang boboto dyan sa mama na yan eh. Ang trabaho ho niyang si Bersamin sa Malacanang, magsunod-sunuran sa mga gusto ni Lisa Araneta Marcos. So, any suggestion political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ipinunto ng Executive Secretary na distracting lamang ito
lalo't marami raw pangangailangan na gawin na importante sa bayan. Una nang ipinahayag ni Marcos Jr. na pagsasayang lang ng oras kung isusulong pa ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nitong Lunes ng hapon, tuluyan ng sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Vice President Duterte na inendorso naman ng Akbayan Party List. Pero para sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, tila naghugas kamay ang Pangulo sa naging pahayag nito na wag nang pag-aksayahan ng panahon ang isang impeachment laban sa Vice Presidente. Ani Calilong, parang nais lang ipakita ni Marcos Jr. na hindi siya responsable o guilty sa akbang na ito. Subalit maliwanag naman daw na mayorya ng mababang kapulungan ay kontrolado ng Pangulo. Correct. Parang Pontius Pilate, no, he's washing his hands of the guilt. Itong pag-file naman to ng akbayan, ito hindi ko na, kumbaga parang inaasahan ko to dahil nga unang-una, medyo yung mga makakaliwang, mga miyembro ng ating Kongreso, they really saw this as an opportunity to get back at Duterte, particularly at the former president. They will really try to get something out of it. Umaasa naman si Calilong na hindi ito mauuwi sa pag-aaksayangan ng panahon at pagsisikap, lalo na sa panig ng grupong naghain nito. Kasabay nito umaasa rin siya na meron talagang pinaghuhugutan ng matibay na ebidensya ang impeachment na ito. Dahil kung wala, maaaring masira lang ang kredibilidad ng akbayan bilang isang pwersang pampolitika. And if an impeachment complaint will result into the dismissal dito sa House Committee on Justice for lack of form or substance, it could undermine akbayan's credibility as a serious political force, no? Baka in the end, pagtatawanan pa sila rito, no? Yung mga kritiko, they might accuse the group of rushing the complaint with Malamang sa malamang pagtatawanan ho talaga yung akbayan na yan base ho doon sa mga nakatanggap, nakabasa na dyan sa impeachment na yan na hinihain nila. Ano daw ho, sabaw-sabaw. Tantagan nyo yun, pati yung mga acts nitong si VP Sara noong mayor pa siya ng Davao City. Isinali pa ho doon. without sufficient evidence or legal grounding, you know. We need to understand that an impeachment complaint can only be filed once. Sa kabilang banda, magsisilbi namang oportunidad ito kay VP Sara na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya at patunayan na mali ang mga paratang sa kanya ng mga detractor. Tama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, una sa pahayag ni Executive Secretary na wala silang kamay dyan sa impeachment rap na yan. Hindi nila sinusuportahan. Kayo ba'y naniniwala dito, Attorney Sal? No naman, hindi ba matagal ko na sinabi yan? Sinabi ko na yan. Nung una pa lang si Presidente Marcos Jr. sabi ko, ginagawa niya lang yan para hindi siya mapagdudahan. Ang preso, hindi yan gumagalaw nang hindi nalalaman ng Presidente at pangayunan. Yan naman sinasabi nung isa dyan na narinig ko kanina na pag na-dismiss daw yung complaint, ma-undermine ang kredibilidad ng mga nagkwan. Ano yung pinagsasabi mo? Ay dati nang walang kredibilidad yan. Yan naman pala. Dati nang walang kredibilidad yung ano na yan. Sa bagay, totoo naman. Totoo yung sinasabi nitong si Attorney Salvador Panelo. Di ba majority doon sa mga nakakita dito sa akbayan na to, pinagtatawanan ho nila sa social media. Yung si Boy Ngiwe, yung baliko yung bibig, di ba? Tapos, most hated politician in the Philippines, Leila de Lima. Kung most hated ka naman, PH of the, grabe ka naman, ginaganyan mo si Leila. The most beloved politician in the Philippines, Leila de Lima. Di ba? Nagsama-sama yung mga merong diferensya. Ito mga artista na ibinabalita ninyo, puro mga palingado mga sinasabi. Makinig na lang sila sa SMNI para alam nila kung ano mga analysis natin tumatama lahat. Di ba tayo nagsabi? 4 months ago sinabi natin tuloy ang impeachment na yan. Ano na, kumbaga, itong si Attorney Panelo, yung bolang kristal niya, yung dalawang bolang kristal niya, gabi-gabi, hinihimas niya. So, nakikita niya yung mangyayari sa hinaharap. Sa tingin ko, ngayong oras na to, itong si Attorney Panelo, yung dalawang bolang kristal niya, talagang walang humpay sa paghimas. Hindi, magaling yan. Magaling yung niya.
kahit na minsan medyo harsh siya dun sa mga nagsasalita, kung anong gagawin natin kung totoo naman na sinasabi, di ba? Oh, totoo naman na wala ng credibility itong akbayan na to. Noon pa man, noon hanggang ngayon wala akong credibility ang grupo na yan. Kaya wala nang mawawala kung wala naman talaga. Tama. Itutuloy ang kaso kriminal, sinabi ko, naman niya. Ito pa, tatanggalin ba o hindi? Ayun Most na. likely. Pero pag ang mga senador, tamaan ng kidlat ng kaliwanagan, hindi matatanggal. Ngayon, pag natanggal, siyempre, kung may halimbawa, natanggal, tawag sa convict, okay? Di wala ka ng kandidato sa Panguluhan. Meron pa. Malakas pa. Si Robin Padilla ang isasabong natin. Walang laban sila lahat yan. Kasi ang plan natin, Duterte. Nako. Pagka si Senator Robin ang sumalansan dyan, nako, yari kayo dyan. Nako, yung revolusyon, yeah? Mayayari kayo dito kay Senator Robin Padilla. Ay, nako. Pagayin, gusto na talaga Duterte Robin. Kung tatanggalin niya si Duterte Sara, Robin Padilla. At alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa grupo na akbayan na Doon na ho maghahalo ang balat sa tinalupan, ika nga. Yung inaasam-hasam natin na magkaroon ng totoong pagbabago, yung ni Senator Robin, mga tol, pumapasok na sa akin. Yung hinahanap-hanap, inaasam-asam nating revolusyon, pagbabago. Pagkayang si Senator Robin Padilla, wala na to si VP Sara. Ano magagawa natin? Sino pwede natin ilagay? Di ba? Si Senator Robin lang yan. fan impeachment complaint, plano pang magsampa sa Kamara ng isa pang impeachment complaint. Ang Makabayan Block naman. Dalawa na ang maging impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong masasabi mo dyan, Attorney Sal? Agenda nga yun. That's the political. Saan nyo na lahat ng entire kitchen overthrown natin. Sabi ka, May isa pa nagtatanong dito, Attorney Sal, sa ating mga kababayan sa social media, kaugnay sa naging courtesy call ng ilang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay House Speaker Martin Romualdez. Kung normal lang ba daw ito? Lalo't mainit kayo ng usapin sa politika at nagsasabi sila na nananatili silang non-partisan. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Puro appearance lang yan. The same people nag-courtesy call. They will be the same people na pag umalis na ang bayan, they will be the same people that will jail them. At nasasabi din sa nasabing meeting, tiniyak daw ni Romualdez ang suporta sa AFP Modernization Program at dagdag na allowance ng mga sundalo. Ang dami daw pera ni Romualdez, saan daw ito galing, Attorney Sal, sabi ng mga netizen. At kung ito gagawin, ito ba isang paraan ng loyalty check ng administrasyon or is the House Speaker chine-check ang loyalty doon ng ating AFP kung nasa administrasyon pa rin po daw? What do you think sa analysis ng mga kababayan at Attorney Sal? Sabi ko, nagtataka sila kung saan galing. Alam ko ba, alam nyo na kung saan galing. Tapos yung sinasabi kay Chris, nababribe ka, ginagaya mo si, yung dating administrasyon na naging Chris. Na-increase yun na nga. Yung bribe yun, di na ubrehan. Tatanggapin. Bakit naman hindi? Pera. Tatanggapin nila yan. Galing din. Pero, ganun pa rin. Tandaan nyo, pag nag-alsa ang sambayanan, kayo ang ng mga bata. Mga bata ito, mga age 24 up to 36. Marami pati. Hindi lang konti. Marami. Di ba dyan sa Moraita, yung lugar ng mga university bro? Yes. At lugar din kung saan maraming mga protesta na nangyayari. Kasi nga, sobrang dami ng mga kabataan kasi, Attorney Sal. Yan yung lugar nila Diyan sila lagi nagpipirmi. Mula sa iba't ibang schools, di ba? So, marami na
Marami din ang naiengganyo sa kanila kapag nagsasalita yun. Lalo yung mga makakaliwang grupo at yung Sal. Kaya nga din dyan po. Kaya nag-umpisa yung mga, bago nagkaroon ng EDSA Revolution, kasama yung Moraitang yun. Naging pakil dyan. Di ba business ka dyan, Attorney Sal? Bahagi ka dyan. Ang unang Oo, kaya kinukwento mong long hair mo, di ba, Attorney Sal? Ako nga huli dyan, kasama ko yung anak ni Fred Montilla, si Pangoy Francisco. Pareho kami napulong. Pero a few hours lang dahil nirelease na magkagin kami. Well, alam mo, Attorney Sal, sa mga nangyayari ngayon, Attorney Sal, do you think sa mga nangyayari ngayon, hinog na for another people power? Or do we really needed people power, Attorney Sal? Sorry to say, pareho kami yung opinion ni Presidente Duterte, hindi pa. Hindi pa hinog. Pero, pag yan ituloy-tuloy niya yung impeachment, tuloy-tuloy niya yung pagpapakulong Kinday, yan ang magiging trigger. Tandaan niya. Magulo ho yan. Walang halaga ng pera ang makakabili sa prinsipyo ng sambayan ng Pilipino. Kahit na mabibili mo ba yung loyalty check ng sambayan ng Pilipino? Hindi mo mabibili yon, Martin Romualdez. Kung yung loyalty check para sa mga top AFP official, pwede mong gawin yan. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na bukas ang mata, nakikita nila kung anong nangyayari sa social media, sa pamahalaan natin. Naku, yan ang hindi mo kayang bilhin. At yan ang magpapabagsak sa mga kalukuhang nangyayari ngayon dito sa bansa na to. Yeah. Major trigger para pumunta sa kalsada yung mga kababayan natin. Ayun na nga ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito sa ating main event, ika nga. Dito kay interview na itong si Kadeo Macalma, dito kay Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Yes, Lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so, konting respeto naman sa ating Pangulo, nanawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha sila. Sana daw diinin pa ng ating Pangulo. Wag mong isana yun, madam. Wag nating ipalipad sa hangin yung mga ganyang klaseng litanya. Lalo na't nanggagaling, na naman tayo, lalo na't nanggagaling sa nakakatandang kapatid ng Pangulo. Puntahan mo, batukan mo. Ano mga pinagagawa mo na yan? Puntahan mo yung pinsan natin, batukan mo siya. Yun dapat ang gawin. Ilan lahat kasabot dyan, hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya Away nga. pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na. May na, ayan ano ang tingin niyo? Mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December. Baka batukan ka ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, wag daw kayong magsalita kaungay dito sa impeachment. Dahil sila ang tatayong hukom para hindi nga naman sila lumitaw na parang mga bias sila, di ba? December 12 December pala mas yun? malala pa yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess kami. Yung pala, nagpapapirma na, na. Ano ba yan? Walang ganyan naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Magagaling at matitibay. Ang problema dito, madam, ano ho yan?
Hindi nga sila makapagsalita dyan. Kagaya kay Congressman Marcoleta, tinanggalan ng mga committee membership, kaya tinanggalan ng committee chairmanship. Pagkagising niya ng isang umaga, wala na ho siya, tinanggal na siya dun sa mga committee hinahawakan niya. Pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit niyo, Senator, I mean, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na tama ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko! Naku po, may kasamang PDAP. Ito ho kaya, anong kasama nito? Flood control. Kung yung kay Corona may kasamang PDAP, base dito kay, ay laki daw nung pera doon, tag 50 milyon kada senador daw, di umano yung pinamigay ha. Yung mga boboto ng convict itong si Renato Corona. Ganun daw kalaki. Kaya dito may kasama hong mga flood control, mga bulldozer. Tandaan sa PDAP. Ay, sorry. Nako. Ayan Aray na. ko noon, So, 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na. Yung kapatid mong bangag. Siyempre galaw ng administrasyon ni Noynoy kalaban sa politika, kaya kailangan i-acquit itong si Chief Justice. Nanindigan. Kaya eto nga, Si sana. President BBM pala ang senador. Yes, last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin nung proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapapibilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganun. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. Hindi naman nagsasalita si ate girl. Mas marami pa akong sinasabi sa kanya, manahimik. Baka magalit itong yung si ate. Ay, tinanggal ako sa frame ni PH. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao, wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makikinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap. Gusto ko tutuusin, kausapin mo yung mga congressman. Nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Naku po, may sariling mundo ka pala, Tamba. Tamba, may sariling mundo ka pala Diba, pagka tinatawag na mayroong sariling mundo, mga special itong si Tamba, special siya. Special speaker. Afraid, baka walang umabot sa Kita nyo naman mga kababayan pag nagsasalita, parang mongoloid, di ba? distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, apakahirap sa mga panahong ito. Ayan. Kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos. Iba yung nasa itaas. Tignan natin. Sino yung nasa taas? Hindi na namin malaman kung sino yung mga nasa itaas. Pwede mo bang puntahan, kausapin yung nasa itaas? Pinsan mo, hipag mo, at yung bangag mong kapatid. So wala ka bang talaga naman. Wala ka bang panawagan kay Pinsan na sabi ni dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So talaga naman. Isama ka sa usapan talaga naman. Yan yung binuo mong isa ka sa mga bumuo sa unity. Talaga naman. Senator Amy Marcos, mag-usap-usap, di lang sila. Kayong lahat mag-usap-usap, manang. Ano apela mo kay Pinsan Speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun Ganun ba yun meron ng sariling mundo, special na, hindi pa nakikinig. Naku. Yan, ang tawag dyan recipe for disaster. Matambaluslos kung ako sa'yo, makinig ka na. Yun namang mga nakikinig kay Tambaluslos, alam nyo na mali yung mga pinaggagawa niya. Pero dahil sa pera at sa flood control,
bulag ho silang sumusunod sa mga kagustuhan nitong si Tambaluslos. Alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa, yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, Nako! talaga, itabi Oo. muna lahat yan. At Itabi muna ang yan. layo-layo pa ng 2028. Totoo po Sabi yan. nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan na. Pero sa tingin nyo, magpo-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag menin na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ang problema ho kasi, kung yung 733 million, hindi pinalagan ng mga nagpahayag na gustong dagdagan ng budget ng OBP, baka pagdating ng impeachment dyan sa Senado, yung nangyari dun sa 733 million, ganun din hong mangyari dyan sa impeachment. Ay, walang bilang, walang makukuha yan. Solido kami dito, hindi kami madidiktahan ng administrasyon. Pagdating dun, convict lahat itong si VP Sara. Sabagay, meron pa naman pala po tayong, kung tawagin, Plan B, itong si Senator Robin Padilla. Ayos. Tandaan natin pagka nangyari ang nangyari yan at talagang hindi nabaklas itong administrasyon na to. Etong si Senator Robin Padilla, panigurado, Luzon, Visayas, Mindanao, magkakaisa para dito kay Senator Robin Padilla. Naman siguro, matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay, oo. So, Matitibay daw yung dun sa 733 million na budget ng OBP, hindi sila nakakalit. nga bola, pag inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Ayan na. Ikaw siguro, nagbibilang din kayo mga kaalyado dyan o mga ano dyan Sa bagay, independent minds sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman nung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa rin senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefit. Anong nangyari, Madam? Huwag mong ibida. Anong nangyari dun sa budget ng OBP? Marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre nagbabasa na yung mga yun. sa Nakikita bagay. naman nila. Na. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Bilang kapatid ng Presidente, Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Naku, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, Ayan ang problema sa'yo, Sen Amy. Ang ganda ng tanong nitong si Kadeo, no? Ba't di ka mamagay? Ngayon gusto mo lumayo na? Noong gagawing presidente yung kapatid mo, dikit na dikit ka, ngayon lumalayo ka. makipag-alyansa maski saan pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat, pwede ba? Pero yung mamagitan, ako sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Sabi ni VP Sara, umabot na sa sukdulan, there's no more turning back ba yung sinabi niya? Ayan na. Malalim na ba talaga ang sugat at mahirap na ba itong maayos, Senator Amy? Ewan ko, sabi nga ng Pangulo, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong, never say never. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tignan natin. Yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Badok, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. Yan na nga pa alam mo yung pagtitirik mo, tandaan mo natin yung pananampalatayang walang kaakibat na pagkilos, wala hong kwenta yan. Ayaw kong mag-quote ng mga ganyan-ganyan dito Di ba? Yung mga ganyang klase na nananampalataya ka na mangyayari ang isang bagay, pero hindi mo naman ina-actionan, Senator Amy.
Baog yan, Senay. Walang mangyayari dyan. Linuloko mo lang ang sarili mo dyan. Ha? Kung gusto mo mangyari ang isang bagay, manalangin ka at kumilos ka. Kung pwede kang mamagitan, mamagitan ka. Oh, wag yung paparinig, mananalangin na lang ako kay Birhen. Nanto ko. Sumama mo rin sa Manawag. Correct! Habang papunta na rin doon, Manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Ayan. Peace on our country. Wow, bakit walang Christmas spirit? Isipin mo, Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan, anyway. Ang tawag diyan Bangag Republic. Po, Senadora Justagina po, ayan na, baka gusto mong batiin yung ating mga kabayan. Yes! Ayan, Naragsa ka pa ng Pasko. Sana lahat ay masaya sa Paskong ito. At manahimik.